naman kayo, di ba? Pero syempre, ngayon, naalala natin, sabi ng Pag-asa, dapat daw papuntang Maynila, pero lumihis ang bagyo. Amen. Amen para sa atin, pero... Ayan, sige, palakpakan natin ang Diyos. Tuloy na natin yan. Pero syempre, alalahanin natin, may tinamaan pa rin. Ang mga nasa Masbate, mga nasa Samar, ang mga nasa Visayas region, sila po yung talagang mga tinamaan ng bagyo. Mga kapatid, ngayong mga panahon ng bagyo at mga sakuna, lalong-lalo na po itong nakaraang linggo, meron siguro mga sa inyo, pinaglaban nyo pa, no to corruption, di ba? Ito pong mga panahong ito, talagang kitang-kita natin yung pagkakaiba ng mayayaman at mahihirap. Yung sobrang kalunos-lunos na pangyayari at mga nangyayari sa mga mahihirap nating mga kapatid, at itatapat mo pa yan dun sa mga kapatid natin na napakayaman, nagpapayaman pa, parang hindi ko yata matanggap, Lord. Naalala ko tuloy, nung last week, di ba, para bang pinaglalaban natin, pero itong ebanghelyo natin ngayon, our gospel for today, para bang binabaliktad yung salamin para humarap sa atin. I remember speaking about paghihirap. Ako po, guilty po ako dyan. Kunyari ako yung nagmamaneho, tapos may kakatok sa bintana ko sa sasakyan habang stoplight. Alam mo yung gusto ko, minsan binibigyan ko kung meron ako, pero minsan humihindi ako. Lalong-lalo na po yung mga naglilinis ng mga windshield, nauso po yan ngayon. Di ba? Minsan maglilinis sila o may nakikita naman ako, talagang iniiwasan. Alam nyo, hindi ko po alam kung anong ginagawa ninyo. Ikaw mismo. Kung ikaw ay nagbibigay ba o hindi. But one thing is for sure, whenever we encounter poverty, we are always disturbed. Pag merong mahirap na tao na humaharap sa atin, lumalapit sa atin, kumakain ka lang sa fast food, may lalapit sa yung bata, manghihingi, hindi mo alam ang gagawin, I'm sure we always feel disturbed. Pakisabi ngayon, disturbed. Disturbed. At yan po yung pakiramdam na gustong ibigay sa atin ni Jesus ngayon. Narinig natin merong dalawang karakter, isang mayaman at isang mahirap, na ang pangalan ay si Lazaro. Si Lazaro panay sugat, kumakain mula dun sa nahuhulog dun sa mesa. Yung mayaman naman, sige lang ng kain. Tapos ano nangyari? Nung namatay silang dalawa, si Lazaro napunta sa tabi ni Abraham. In short, sa langit. At yung mayaman napunta dun sa malayong, merong pang bangin na napakainit. In short, impyerno. Pero iba po ang pagkakaintindi nung panahong yun. Pero at least, makita lang natin yung pagkakaiba. So, ang tanong sa atin ngayon, Lord, bakit doon napunta yung mayaman? Dito napunta yung mahirap? Lord, ibig bang sabihin, magpapakahirap na lang ako buong buhay ko? Lord, galit ka ba sa mayaman? Maraming mga tanong, ano? So, let's break it down. In our gospel, we have two things na gusto kong bigyang diin. Una, yung dalawang karakter, tignan natin yung mayaman. Yung mayaman, ang sinabi sa gospel reading, siya ay nakasuot ng purple. Di ba? Mayayaman, magagarang ang mga damit. Tapos, ang dami niyang kinakain. Kain siya ng kain. Sandali. Mali ba yung magandang damit? Hindi naman. Mali ba yung maraming kinakain? Hindi ba yung sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mag-buffet. Pero okay na. It is not about the riches per se. Pero, ang tawag po natin dyan ay red flag. Pakisabi nga yun? Red flag. Ang kayamanan po, pwede siyang maging red flag. Ibig sabihin ng red flag,
pag sobra-sobra na yung kayamanan natin, wala dun yung mali, wala dun yung mali. Pero pwede siyang maging bunga ng kasalanan. Kaya siya tinatawag na red flag. O ano naman yung red flag? Ang red flag is because you have this rich person and you have Lazarus. Where was Lazarus? Sa pintuan nung mayaman. And if you can imagine that scene, every day, dahil nasa pintuan siya nung mayaman, parang dinadaan-daanan lang siya nung mayaman. Na-imagine niyo ba yun? I could just imagine that Lazarus and the rich man would have to step over Lazarus many times in a day. Yung mga bisita niya, tinatapak-tapakan at nilalampas-lampasan lang si Lazaro. Yun yung red flag. Because my dear friends, yan po ang ibig sabihin, textbook definition ng sin of omission. Sin of omission. Yung wala ka namang ginagawang mali, pero wala ka rin ginagawang tama. Kaya napunta sila, yung mayaman, kaya siya napunta dun sa mainit na lugar. Dahil it is not because he did something wrong, but because he did not do something right. At ito po yung sinasabi natin kapag tayo nagsisimba. Kanina, sinabi natin, or in English, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words. Tuloy nyo, in what I have done and In what I have failed to do. to do. Yan po yung naging kasalanan nung mayaman. Ano yung hindi niya nagawa? May isang mahirap, nilalampas-lampasan lang niya, at dahil doon, napunta siya sa lumalagablab na apoy. Pakitabi katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag ka sanang gano'n. Sanang gano'n. And when I was praying about this homily, I was reflecting in my life, Lord, saan ba ako nagkulang? Ano yung mga sins of omission na ginawa ko? Ay nako, napakarami. Hindi ko na iisa-isahin sa inyo, di ba? Pero hindi naman ako hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako mahilig magnakaw. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako corrupt. Wala naman eh. Pero mas marami yung mga bagay na dapat may ginawa ako eh. Pero wala. And this can be in very small things. In your family. Meron kang kapatid, meron kang lolo, lola, na hindi mo na nakakamusta dahil, ay, bahala na siya, okay na yan. Or sa trabaho, meron ka laging, sinasabi mo lagi, ay, busy ako. Pero yung totoo, nanonood ka lang ng Netflix at ayaw mo lang magpa-istorbo. Sa community, ayan, naku po, anong mga sins of omission na ginagawa natin? Hindi tayo nagpapakita sa small group, sa household. Naku, hindi tayo pumupunta sa mga prayer meeting. Kahit na, ay, wala naman eh, pero tinatamad lang ako, pero may mga ganyan. O palakihin pa natin sa ating bansa. Ikaw ba ay nababahala sa mga nangyayari sa bansa? You know, all of these things can be sins of omission. So, anong gagawin? Ano yun sa akin? Ano? Isa pa, yung mas curious mo talaga. Ano? Galing niya talaga. Okay, so what do we do? My dear friends, hindi ko po sinasabing magtayo ka ng foundation o magpakain ka na magpakain ng mga mahihirap. Pero kung may pera ka, why not? Kung may kakayahan ka, pwede.
But let's go back to the gospel. Do you notice one very beautiful detail? May dalawang karakter, may mayaman at may mahirap, pero sino yung may pangalan? Yung mahirap. Si Lazaro. Sino yung mayaman? Hindi natin alam yung pangalan niya. But Jesus was sinadya niya yun. Pinangalanan niya yung mahirap. Bakit? Kasi baliwala yung bigay ka ng bigay nga sa mahirap. Pakain ka ng pakain sa mga walang nakakain. Bigay ka ng bigay ng pera. Oh Lord, okay ako ha. Pero, hindi mo sila kilala. Kung ikaw ay ganun lang, politiko ka. Pero what is Jesus trying to tell us? The poor person is not just a statistic, but this person also has a name. A name. Kasi karamihan sa atin, pag nanonood tayo ng balita, halimbawa, 500 ang nasa lanta sa ganito. 80% ang mahihirap. 3 ang namatay. They are all statistics. But what is Jesus trying to teach us? The poor have their own names. And you can start with that. May kilala ka ba na mahirap na tao? May kilala ka ba na taong walang kinakain? At kilala mo ba sila sa pangalan? Hindi mo naman kailangan magpakain pa, pero yung nanglilimos sa'yo, tinanong mo na ba yung pangalan niya? Inalam mo ba kung bakit siya nanglilimos? Because many times, the dignity goes back to us if someone knows our name. I want to end this by a story. Ito po ay isang nangyari sa akin. Natutuwa po ako kasi nung ginagawa ko rin, pinagdadasalan ko itong homily na to, naalala ko itong taong ito. In one of the parishes that I served, I was saying Mass, at habang ako'y nagmimisa, biglang may isang batang maliit, around 7 or 8 years old, tumakbo siya papunta sa harap na pew. Pero yung itsura niya, as in gusgusin, nakasando, tapos alam mo, merong maitim-itim yung kanyang balat, wala siyang tsinelas. And doon siya talaga, papunta siya sa harap, tapos alam mo yung tipong bata na napakaliksi, na konting gano'n lang, pwede siyang tumakbo. At punta siya, kitang-kita ko siya punta siya sa harap, tinabihan niya yung pinakamayaman dun sa harapan. Tapos kita ko talaga, yung babae, umurong talaga ng konting gano'n. Umupo siya doon. Pero wala naman siyang ginawa. Nakaupo lang siya. Kumukuya-kuya ko kasi hindi pa niya abot yung sahig. And I was so curious about this young boy. After the Mass, I went to him. Nakita ko siya. Actually, nakita ko siya sa labas. Sabi ko, kamusta ka? Ba't wala kang tsinelas? Dami kong pinuna sa kanya, di ba? Finally, I asked him, anong pangalan mo? And you know what his name was? Sabi niya, Miguel po. Ha? Miguel? Alam mo, pangalan ko? Ano po? Miguel din. Oh, katukayo. Pareho kaming Miguel. And when I said my name, his eyes were like, talaga? And I just felt so, he was so proud of that. His name ay kapareho ng pangalan ng isang tao. Siya rin, pangalan niya. I don't know what's in that. But after that, palagi na siyang umuupo dun sa harapan. Pumapasok siya, umuupo siya, kumukuya-kuya, kumakaway pa siya ganun sa akin. Hindi ako rin kumakaway akong ganyan. Malay ba ng mga tao kung sinong kinakawayan ko? And I was just so happy that he was there. Pero, unfortunately, dun ko rin nalaman, si Miguel, although he was always in church, wala siyang tsinelas, wala siyang, gusgusin pa rin siya. Hanggang umalis ako, gusgusin pa rin siya. Pero I realized, kinuwentuhan niya ako, hinahampas siya ng tatay niya, pinapalo siya at sinisigawan.
All of those stories, kinukwento niya sa this young boy. Wala man akong maibigay, hindi ko alam kung paano siya tutulungan, pero alam ko, hindi ko siya kakalimutan. At alam kong hindi niya ako makakalimutan. So what am I trying to say, my dear brothers and sisters? Poverty will always be around us. We should be disturbed because of poverty. Kailangan may kurot pag nakakakita tayo ng pulubi o ng mahirap na tao. Kasi kung wala na yung kurot na yan, isip-isipin mo ang pagiging Kristiyano mo. And the best thing we can do, aside from giving and feeding and dole-outs, is to bring back the dignity to these people. Know their names, know their stories, because that is the mission of every Christian. And so, my dear friends, today we continue our Mass and we thank the Lord because poor people need rich people so that they can live. But rich people need poor people so that they can go to heaven. And so we thank the Lord that we have been given the resources, the knowledge, the wisdom, to open our hearts to the people around us who may need help. Nawa ay bigyan tayo ng Panginoon ng lakas, ng tapang, at ng pagpapakumbaba para harapin ang kahirapan at tumulong sa pagtaas ng antas ng buhay.